China unti-unti nang pinapabagsak ng US. Malapit na kayang isuko ng China ang kanilang malaking posisyon sa global economy. At bakit tila marami ng mga Chino ang umaalma sa administrasyon ngayon ng China? Isang matinding dagok ang muling tumama sa ekonomiya ng China matapos ipatupad ng administrasyong Trump ang 145% taripa sa lahat ng inaangkat na produkto mula sa China. Bilang ganti, nagpatupad din ng Beijing ng 125% taripa sa mga produktong galing Amerika. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng malaking pangamba sa mga negosyanteng Chino na ngayon ay humaharap sa pagkaantala ng mga padala at kawalang katiyakan sa hinaharap ng kanilang kalakalan. Bakit ba parang unti-unti nang nalulunod sa sarili nitong ambisyon ng China? Anong epekto ng bagong taripa ni Trump sa mga negosyanteng Chino? At posible bang bumagsak ang ekonomiya ng China mula sa loob mismo? Yan ang ating aalamin. Ayon sa mga eksperto, maaaring mawalan ng hanggang 20 milyong trabaho sa China dahil sa pagbagsak ng export sector na ngayon ay nahihirapang makapasok sa pinakamalaking merkado sa mundo. Bagamat nagtala ng 5.4 na paglago ang ekonomiya ng China sa unang quarter ng 2025, nananatiling banta ang mga taripa sa patuloy na pag-unlad nito. Sa gitna ng lumalalang tensyon, nananawagan ang China sa US na itigil ang maximum pressure approach at bumalik sa makatarungan at magalang na negosasyon. Samantala, patuloy na naghahanap ng alternatibong merkado ang mga negosyanteng Chino upang mapanatili ang kanilang operasyon at maiwasan ang mas malalim na krisis. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng patuloy na hamon sa relasyon ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo at ang epekto nito ay ramdam hindi lamang sa China kundi pati na rin sa buong global economy. Ngunit sa halip na ayusin ang problema, mas pinili ng Chinese Communist Party, CCP, na ituring na kalaban ang sarili nilang mamamayan. Para silang natataranta, imbes na gumawa ng hakbang para ayusin ang epekto ng mataas na taripa ng Amerika, naglabas sila ng mga propaganda, sinisi ang mga negosyante at pinatahimik ang mga bumabatikos. Parang bumabalik tayo sa eksena noong 1989 Tiananmen Square. Ngunit ngayon, hindi na protesta ng mga estudyante ang usapin, kundi ang tahimik ngunit matinding paghihirap ng ekonomiyang Chino. Noon, harapan ng banggaan, militar laban sa mamamayan. Ngayon, ang labanan ay nasa anyo ng global trade war, taripa at kapital na unti-unting lumalayas mula sa China. Ang mga pabrika ay napipilitang magsara, ang mga negosyante ay umaalis patungong Vietnam, India at iba pang bansa. Ang dati makapangyarihang Made in China label ay unti-unting kinakain ng kawalan ng kumpiyansa at paghihigpit ng mga Western powers, lalo na ng Estados Unidos. Kung noong 1989 ay tangkang pinatahimik ng Estado ang mga sigaw para sa demokrasya, ngayon ay pinipilit ng pamahalaan na patahimikin ang mga pag-angal sa bumabagsak na stock market, pabigat na utang ng mga lokal na gobyerno at kabiguang makabangon sa epekto ng pandemya. Ang mga capital outflow, ang pagkalugi ng real estate giants gaya ng Evergrande at Country Garden at ang tumataas na youth unemployment, lahat yan ay tila modernong bersyon ng mga placard noon. Tahimik pero malakas ang mensahe. May mali sa sistema. Negosyanteng Chino, umalma na. Isang malaking negosyante sa industriya ng copper ang nagsabi, tila gusto kaming patayin ng CCP. Hindi na raw nila kayang makipagsabayan sa presyo ng global market dahil sa bagong 25% taripa na ipinataw ng Amerika. May isa namang TikToker na supplier ng mga libro. Apektado rin sila ng taripa, pati mga notebook, papel at printer paper, tinaasan ng 30% hanggang 34% ang buwis. Sa halip na kumita, nalulugi na raw sila ngayon. Hindi lang malalaking kumpanya ang apektado, maging mga maliliit na negosyante nadadamay na. Sa social media ng China, kaliwat kanan ng reklamo, anya, wala na bang ibang solusyon ng gobyerno kundi propaganda? Ang propaganda at pagtakip ng katotohanan. Kapag nagrereklamo ka sa social media sa China, may biglang susulpot ng mga account para kontrahin ka. Ito ang tinatawag nilang 50-cent army, mga taong binabayaran ng gobyerno para isulong ang narrative ng CCP at patahimikin ang mga kritiko. Mas malala pa, ginagamit pa ang lumang clip ni Mao Zedong para sabihin, kahit mawalan tayo ng ekonomiya,
basta't hindi tayo susuko. Ipinipilit ng CCP na mas mahalaga ang pride kaysa sa kabuhayan ng milyon-milyong mamamayan. Pero ang tanong, hanggang kailan kakapit ang mga tao sa ganitong uri ng kasinungalingan? Balikan natin ang kasaysayan. Noong panahon ni Mao Zedong, sinimulan niya ang Great Leap Forward, isang kampanyang naglayong gawing industrialisado ang China sa napakabilis na paraan. Pero ang naging kapalit, higit 50 milyong Chino ang namatay sa gutom at hirap. Ngayong 2025, si Xi Jinping na sinasabing tagasunod ni Mao, tila inuulit ang parehong landas. Pinipilit niyang labanan ang Amerika sa ekonomiya, pero ang nasasaktan ay ang mga sariling kababayan. Umiinit na ang pressure sa loob ng China. Isa sa mga binitawang pahayag sa mga ekonomista ay mula kay Jack Ma, ang sikat na founder ng Alibaba. Matapang niyang inamin ang isang katotohanan na ayaw aminin ng gobyerno ng China, hindi pa handa ang China na mabuhay ng walang Amerika. Ayon kay Jack Ma, napakahalaga ng merkado ng Amerika para sa ekonomiya ng China at kung patuloy nilang itutulak ang tensyon sa halip na kooperasyon, para na rin silang nagpapakamatay sa sarili nilang negosyo. Lalo na sa larangan ng teknolohiya, mga semiconductor, microchips at iba pang high-end tech. Aminado si Jack Ma na hawak pa rin ng Amerika ang corona. Sinabi rin niyang kailangang mag-develop ang China ng sarili nitong teknolohiya, pero hindi ito madali. Ang agwat daw ng Estados Unidos sa larangan ng teknolohiya ay parang langit at lupa. Kaya habang hindi pa nakakahabol, ang pagputol sa relasyon sa US ay parang pagputol ng oxygen supply ng buong industriya. Sa madaling salita, kahit gaano pa kalaki ang ambisyon ng Beijing, hindi sila pwedeng magtapang-tapangan kung ang tanong ay survival. Ika nga ng ibang mga mamamayang Chinese, huwag niyong isakripisyo ang aming kabuhayan para lang sa pride niyo. Ito ang mga salitang dapat marinig ng CCP, pero sa halip, binubura ito sa internet. Dahil sa CCP, bawal ang katotohanan. Habang bumabagsak ang moral ng mamamayang Chino, patuloy namang ipinagmamalaki ng CCP sa loob ng bansa na may mga bagong kaalyado raw sila gaya ng Russia, Iran, at ilang bansa sa Global South. Pero sa totoo lang, wala sa kanila ang kayang pumalit sa market ng Amerika. Sa katunayan, ang ibang bansang may matalinong gobyerno tulad ng Vietnam, Indonesia, Mexico, ay nakikinabang pa sa taripa ng Amerika laban sa China. Sa bawat buwis na ipinapataw sa Chinese goods, ang mga bansang ito ang siyang tumatanggap ng bagong orders mula sa US, habang ang China ay lalong nalulubog sa sarili nitong pride at pag-ayaw sa cooperation sa US. Ang pinakadelikado sa situation ngayon ay ang CCP ay hindi marunong makinig. Imbes na ayusin ang ekonomiya, puro propaganda ang sagot, puro censorship, puro pagbubulag-bulagan sa sariling pagkakamali. At ang tanong ng marami ngayon, hanggang kailan? Dahil kung hindi bababa sa pedestal ng pride si Xi Jinping, posibleng mas lumala pa ito sa naging krisis noong 1989. Posibleng bumagsak mismo mula sa loob ang pamahalaan ng China, hindi dahil sa Amerika, kundi dahil sa galit ng sariling bayan. Ang totoo, hindi ang Amerika ang pinakamalaking problema ng China ngayon. Ang tunay na banta ay ang sariling bulag na pamumuno ng CCP. Habang pinipilit nitong labanan ang mundo, unti-unti namang bumibitaw ang tiwala ng mga negosyante, manggagawa at ordinaryong mamamayan. Maaaring malakas ang China sa military at propaganda, pero kung ang ekonomiya ay wasak at ang bayan ay sawang-sawa na, walang silbi ang lahat ng iyon. At sa huli, baka ang mismong CCP pa ang magtulak sa sariling pagbagsak nito. Ano na kaya ang kahihinatnan ng ekonomiya ng China? Tuluyan na kaya itong babagsak? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.